ang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Hindi po siguro kaila sa atin mga giliw namin tagapakinig na ito ho'y talagang hindi humawawaglit lalo na ho sa atin bilang mga Katoliko, Kristiyano, at ito ho'y taon-taon ay nakikita ho natin at sinasabuhay ho natin at atin itong nasasaksihan yun hong pagpasok sa Jerusalem na marami hong mga tao, Kuya Bert, ang sumalubong sa kanya sa pamamagitan ng mga palaspas na ginamit ho noon. Ang iba po noon ay kumitil ng mga sanga ng kahoy at mga palmera at kanilang winagayway na pumapasok ang Panginoong Yesus. Ano kaya ang aral na makikita natin dito, mga gilong namin tagapakinig? Akin hong tutunghayan at bibigyan ho ni Kuya Bert na reflection. Malapit na si Jesus sa Jerusalem, nasa gulod ng bundok ng mga olibo at natatanaw na ang mga bayan ng Bethphage at Betania. Pinauna ni Jesus ang dalawa sa mga alagad at sinabi sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok doon, makikita ninyo na nakatali ang isang bisirong asno na hindi pa nasasakyan ni numan. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag ka may nagtanong kung bakit ninyo kinakalagyoon, sabihin ninyong kailangan ito ng Panginoon at ibabalik din kaagad dito. Kaya lumakad na sila at natagpuan nga nila ang asno sa tabi ng daan, nakatali sa may pintuan ng isang bahay. Nang kinakalagnan nila ang hayop, tinanong sila ng ilan sa mga nakatayo roon, bakit ninyo kinakalagyan? Sumagot sila gaya ng bilin sa kanila ni Jesus at hinayaan na silang umalis. Dinala nila kay Jesus ang bisirong asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, ito'y sinakyan ni Jesus. Maraming naglatag ng kanilang mga balabal sa daan. Ang iba namay pumutol ng madahong sanga ng kahoy at siyang inilatag sa daan. Ang mga tao sa nahan at hulihan niya ay sumisigaw ng Hosana, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain nawa ang kaharian ng ating amang si David na muling itinatag. Purihin ang Panginoon. Pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos tingnan ang lahat ng bagay doon, lumabas siya at nagbalik sa Betania, kasama ang 12, palibhas ay gumagabi na noon. Mga giliw namin tagapakinig, Kuya Bert, ito ho yung sa unang-una ho ng chapter 11 o kabanatang 11 ng Marcos. Dito ho ay yung pagpasok ho na tinatawag na matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Ang sabi nga ng iba, yung kinuhang bisirong asno, alam po naman ninyo, Kuya Bert, yung mga bisiro, kapag ho yan ay wala pang karanasan, nasakyan at unang sasakyan yan, yan ho ay naglululukso. At yan di talagang ayaw niyang malalapatan yung kanyang likod. Yung mga unang, hindi pa ito kasi nasasakyan eh. Pero nakapagtataka ho rito, yung mga taong sinabihan ng kinakalag nila, wala nang sinabi ng masabing sa Panginoon. At itong bisirong ito ay nasakyan nang hindi ho ito nagwala o basta maayos na maayos. At ang nakapagtataka pa ho rito, Kuya Bert, ay yung mga tao na sumama sa kanya at sumunod nung pumapasok na sa Jerusalem ay nagpupurit, nagpapasalamat dahil dito sa Panginoon nung pumasok na sila sa lugarin na yun. Ano mo kaya ang nakikita natin na magandang aral na idinudulot rito yung pagpasok ng ating Panginoon sa Jerusalem nung mga panahong yun na siya nangangaral? Maraming mga aral ang maaari nating mapulot dito, Kuya Min. Una-una, yung dalawang alagad niya, pinauna niya. No? Ang tanong, bakit hindi na lang isa? Kaya naman ng isa nakalagay niyo, nagdalin doon. Alam mo, Kuya, nung mga panahon na yon, kailangan kasi kapag yung tao na magsasabi, kailangan na magpatotoo, ay mayroong nagpapangalawa. No? At makikita mo, sa mga alagad niya, ay nung inutusan niya, dala-dalawa. So, ang ibig sabihin, Kuya Min, nito, sa ngayon, merong ding gumagawa nito eh.
no? Lalo na yung ibang kapatid natin sa ibang pananampalataya, no? Makakakita ka na dala-dalawa sila. Ito ang kanilang ginugunita, yung pagsugo ng Panginoon ng dala-dalawa. At makikita mo din dito sa binasa mo, Kuya Min, katulad nga ng sabi mo, yung sinabi ng Panginoon, kung may magtanong sa inyo, sabihin ninyo na kailangan ito ng Panginoon. May nagtanong nga, bakit nyo kinakalagyan? Ha? Kailangan ito ng Panginoon. At ibabalik din kagad. Kuya, sa ngayon, maraming nangihiram. Gumagamit ng iba't ibang mga kasangkapan ng mga kapwa nila. Pero hindi na nila binabalik kung minsan. Na, so tinuturuan tayo ng Panginoon na kung pagkatapos natin gamitin o manghiram man tayo sa ating buhay sa ngayon, ay may tungkulin din tayong ito'y ibalik. Hindi na kailangan pang kunin ng may-ari na pinanghiraman mo. Kung minsan, Kuya, ang nangyayari, tayo pang nagagalit na ng hiram eh. Kung halimbawa nang hiram tayo sa isang kapwa natin, sa isang kakilala natin, pagkatapos, kapag nawaglit sa atin, di natin naisulit, kinukuha, kung minsan tayo pa nagagalit, no? So, sa pangyayari lamang na ito, makikita natin na ang halimbawa ng Panginoon ay napakaganda. Sa mga simpleng bagay, ay talagang makikita mo na yung tungkulin ng isang tao ay binibigay niya ng halimbawa na dapat mo ring ibalik agad yung ginamit mo. At makikita rin natin dito, Kuya, na yung katulad ng sinabi mo na bisiro pa lang, wala pang nakasakay. Ang ibig sabihin lamang na kung ano man ang ialay, ibigay sa Panginoon, yung primera klase. Hindi yung segunda mano. Hindi yung nagamit na. Hindi yung kung minsan sobra-sobra na lamang ang ibigay mo sa Diyos. Kailangan yung number 1. Sa lahat ng pagkakataon, ang dapat na maging ibibigay mong regalo o anumang ibigay mo sa Diyos ay number 1. Wala pang nakakagamit. Nakakalungkot, Kuya Min, kung minsan nga sa mga pangyayari lamang kung ano na lamang yung para sa Diyos, yung pinaglatakan no? Kaya makikita mo rin dito, Kuya Min, na pati yung mga alagad, hinubad nila yung balabal nila. Alam mo, yung balabal, Kuya Min, napakahalaga noon. Lalo na sa bansang Israel, malamig. No? Kailangan na kailangan nila yon. Ginagawa nila yung balabal na yon na parang pinakabanig nila at pinakakumot nila. Napakahalaga nun sa tao. Yung balabal ng mga tiga-Israel, yung kanilang balabal. Kaya nga, ang pinakamahalaga sa buhay ng tao ay ito ang iniaalay nila sa Panginoon. Lalo't ang kanyang mga alagad. Kaya nga sana sa buhay natin, ialay natin sa Diyos ang pinakamahalaga sa ating buhay. Yung pinakamahalaga ang ibigay natin sa ating Panginoon. Huwag yung ayaw na lamang natin. Yun ang ibigay natin sa Kanya. Kuya, at makikita mo rin dito kung gaano nagdiriwang ang mga taong may paniniwala sa Panginoon. Kahit yung walang-wala ay tinatanggal nila, no? Pumipita sila ng dahon bilang sagisag ng pagtatagumpay ng Panginoon. Ito ay katulad ng sinabi mo, sinasariwa natin ito. Inaalaala natin ito tuwing dumarating yung mahal na araw. Karamihan sa atin, lalo tiba ang sa ibang pananampalataya, ayaw na nilang gunitayin ito no? Inaalis nila ito.
paano nating maalaala ang mahalagang bagay na nagawa ng ating Panginoon na sa gisag ng pagbibigay ng mahalaga sa buhay